salamat sa mapagpulang pagmamahal. Welcome to our Clarity Society Devotion. Ako si Alexander Banes ng Batch 3. Ang katapang talakayan natin ngayon ay ano ang permissive ng Diyos. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 2 verse 20. At sampun natin ang ating puso-pisip sa malang salita ng Diyos. Kaya sabi dito na you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. At Tagalog, kayo nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang dahil sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Teaching number 1, God respects human free will. Pinapakita ng verse na bagamat may masasamang intensya ng mga kapatid niya sa laban sa kanya, hindi pinigilan ng Diyos ang kanilang ginawa dahil iginagalang niya ang pagkakayahan ng tao na tumira. Ngunit sa kabila nito, nagawang gamitin ng Diyos ang masamang ginawa nila upang magdulot ng mabuting resulta. Pinapakita nito na ang Diyos ang hindi kontrolado ang tao na parang robot. Salit, nabibigay siya ng kalayaan upang tandaan na upang gumawa ng tama at nagtiwala sa kanya. Teaching number 2, God does not approve but only allow evil. Ang Diyos ay banal at hindi kailanman natutuwa sa kasamaan. Pero minsan ay pinapayagan ng mangyari ito dahil mas malalim na kabutihan ay dulot sa dulo. Tulad ng Moses, ginamit ng Diyos ang masamang plano laban sa kanya upang maligtas ang napakaraming tao mula sa pagtitong. Pinapakita nito na kahit sa gitna ng masakit at masamang pangyayari, may plano ang Diyos na hindi natin agad na makita. Teaching number 3, God cannot be blamed for evil and suffering. Ang kasamaan ay bunga ng maling paggamit ng kalayaan ng tao, hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang baguhin ang masama at tungo sa muli. Kaya sa halip na sisiyo siya, dapat ang ipagkatiwalaan ng kanyang kabutihan sa likod ng bawat pagsubok na paglilirap. Teaching number 1, praise God because He limits evil and suffering. Kahit ilalaga ng pangkasamaan sa mundo, dapat ay magpasalamat dahil hindi niya hinahayaan ay pakituloy ang mga yaman. Ang Diyos ay may kapangyarihan na kontrolin o hadlangan ang sobrang kasamaan upang mapanatili ang balanse at kabutihan sa mundo. Application number 2, pray more because God responds to our free will. Ipinapakita ng aral na nakikita ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang manap. Kung tayo nagpasakop sa kanya at humingi ng gabay, ginagamit niya ang ating pananampalataya bilang daan upang gumawa ng mabuti sa ating buhay. Ang panalangin ay paraan ng pinagtulungan sa atin sa kanyang layunin. Application number 3, participate in God's healing and redemptive work. Tulad ng ginamit ni si Jose upang iligtas ang iba, ngayon si Diyos magamitin tayo upang maging instrumento ng kanyang kabutihan. Kalit na magreklamo o magalit sa kasamaan sa paligid, dapat tayo maging bahagi ng solusyon, magpatawad, tumulong at magpakita ng pag-ibig sa ibang tao. Yun lamang po ang devotion. Maraming salamat.